nakaharap na ni Tokito itong Upper Moon 1 na walang iba kundi si Kokushibo. Sinabi niya nga sa kanyang sarili na isa nga daw Upper Moon 1 itong nasa harap niya. Sobrang laki nga daw ng pinagkaiba nito kumpara sa ibang Upper Moons. Mukha nga daw itong nakakatakot at makapangyarihang nilalang. Dati nga ba daw ba itong Demon Hunters dahil may espada itong hawak. Kung hindi nga daw siya nagkakamali ay marahil marunong nga daw ito gumamit ng breathing techniques. Sobrang takot nga dyan ni Tokito ay nanginginig nga itong buong laman niya. Nangangatog nga daw itong tuhod niya na para bang ayaw lumaban ng kanyang katawan. Dagdag pa nito na hindi niya pa nga daw nararamdaman ang ganitong klaseng takot sa tala ng kanyang buhay. At magmula nga dyan ay naglabas nga itong si Kokushibo ng napakalakas na aura. Pinakita naman itong si Kokushibo na tinitingnan niya itong si Tokito na kung saan ay nakikita niya nga itong see-through world o transparent vision. Nagtanong nga siya dyan kung ano nga ba daw ba itong pangalan ni Tokito. Sumagot naman itong si Tokito at sinabi niya ang kanyang buong pangalan. Sinabi naman ni Kokushibo na nawala na nga daw itong apelyido na Chugikoni. Nagtaka naman dyan si Tokito at sinabi niya na kung sino nga ba daw ba itong tinutukoy ni Kokushibo. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na ang pangalan niya nga daw noong tao pa siya ay Michikacho Chugikoni. Hayop na yan, ang hirap banggitin. Anyway, sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na descendant niya nga daw itong si Tokito. Hindi naman makapaniwala itong si Tokito sa kanyang narinig na kung saan ang Upper Moon 1 nga daw nakaharap niya ay walang iba kundi ang kanyang ninuno. At ang ibig sabihin nga lang daw nito ay itong si Kokushibo ay isa sa mga first breath user. Sinabi na nga lang dyan sa kanyang sarili na kailangan niya nga daw kumalma at hindi niya nga daw kailangan magpanik. At magmula nga dyan ay bigla na nga lang naging seryoso itong si Tokito. Sinabi naman ni Kokushibo na napakalakas nga daw ng mentalidad nitong si Tokito. Nagpanik nga daw ito pero nagawa nga daw nito mapakalma ang kanyang sarili at kapuri-puri nga daw ang ganong klaseng bagay. Pero magmula nga dyan ay bigla na nga lang sumugod itong si Tokito. Breeze of Mist, second form, Layered Mist. Pero baliwala nga yan dahil mabilis nga lang nailagan ni Kokushibo itong ginawa niyang pag-atake. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na napakagandang technique nga daw itong ginagamit ni Tokito at hindi na nga daw ito masama. Breeze of Mist, fifth form, Sea of Clouded Mist. Umatake nga ulit itong si Tokito pero napaka-easy nga lang iniilagan ni Kokushibo itong ginagawa niyang mga pag-atake. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na maglalabing 4 na taong gulang pa nga lang daw itong si Tokito pero napakalinis at napakapulido na nga daw ng breathing techniques na ginagamit niya. Sa kabila nga daw na nanginginig ito sa kanya ay meron nga daw itong lakas ng loob para kalabanin siya at inaasahan niya na nga daw ang ganitong bagay sa kanyang lahi. Kahit nga daw namatay itong apelyido niya ay patuloy pa rin kumalat itong tamod niya at si Tokito nga daw ang ebidensya. Sumagot naman itong si Tokito at sinabi niya na nagpapatawa nga ba daw ba itong si Kokushibo dahil nga daw kahit descendant siya nitong si Kokushibo at kung daang-daang taon na ang lumipas ay wala ng tamod o dugo man lang na nanalaitay sa kanyang katawan na galing dito kay Kokushibo. Magmula nga dyan ay bigla na nga lang lumabas itong Slayer mark ni Tokito. Napahanga na nga lang dyan si Kokushibo dahil nagawa nga mapalabas ni Tokito itong Slayer mark niya. Breeze of Mist, seventh form, Haze. Ginamit na nga ni Tokito ang kanyang 7 form na kung saan ito nga ang breathing style na mabilis na nakatalo kay Gyoko. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na hindi niya pa nga daw nakita ang ganitong klaseng technique dahil nga daw ang dating user ng Breath of Mist ay hindi gumamit ng ganitong klaseng breathing style. Pagmula nga dyan ay bigla na nga lang umatake itong si Tokito pero nagawa niya naman itong mailagan. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na kakaiba nga daw itong tempo ng paggalaw at napakahirap nga daw nito basahin. Napakaganda at nakakabilib nga daw ang ganitong klaseng technique. Sigurado nga daw siya na si Tokito ang nag-imbento ng ganitong klaseng bagay at kailangan niya nga daw ilabas ang kanyang espada dahil kung hindi ay magiging bastos siya dito sa kanyang apo. Breeze of the Moon, first form, Dark Moon Evening Shrine. At magmula nga dyan ay nagawa niyang maputol itong kamay ni Tokito. Napaaray na nga lang siya dyan at sinabi na kakaiba nga daw itong si Kokushibo dahil sa bukod sa pagiging isang demonyo ay marunong nga itong gumamit ng breathing techniques. Bukod pa dyan ay hindi nga daw pangkaraniwan itong bilis ng kanyang kalaban. Pero hindi nga dyan nawala ng pag-asa itong si Tokito at mabilis niyang tinali ang kanyang braso para patigilin ang pagdurugo ng kanyang naputol na kamay. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na kahanga-hanga nga daw itong si Tokito dahil sa kabila nga daw ng pagkaputol ng kanyang kamay ay mabilis nga daw nito pinigilan ang pagdurugo at may lakas na loob pa nga daw itong umatake. Breeze of Mist, fourth form, Advection, Slash. Pero mabilis nga lang kinuha ni Kokushibo itong kanyang espada at itinusok ito sa kanyang dibdib. Sinabi niya na nga lang dyan kay Tokito na hayaan nga daw siyang gawin niya itong isang demonyo para magkaroon ito ng silbi kay Muzan. Dagdag pa ni Kokushibo na huwag nga daw matakot itong si Tokito dahil sa oras na maging demonyo nga daw ito ay gagaling ang kanyang kamay na naputol. Siya nga daw ang Upper Moon 1 at ang pinakamagaling lumaban sa mga Upper Moons. Babakiran niya nga daw itong si Tokito para tanggapin siya ni Muzan. Kailangan niya nga daw patigilin itong pagdurugo ni Tokito dahil maaari itong mamatay. Pero kapag sa oras nga daw na hindi tinanggap ni Muzan itong si Tokito ay ang tanging kapalaran nga lang daw na naghihintay dito ay walang iba kundi ang kamatayan. Pinakita naman itong si Genya na gumagapang at nagtatago. Pinagpapawisan nga siya ng malagkit dahil alam niya kung gaano kalakas itong si Kokushibo. Pero gumamit nga siya ng American breathing shotgun style. Dinaril niya nga itong si Kokushibo pero bigla na nga lang itong nawala. Kinabahan na nga lang siya dyan at napansin niya na nasa likod niya na ito. Sinabi naman ni Kokushibo na akala nga ba daw ba ni Genya ay hindi siya nito napansin. At magmula nga dyan ay bigla na nga lang naputol itong kaliwang braso ni Genya. Sinubukan niya nga bunutin ang kanyang espada gamit ang kanang kamay pero mabilis nga lang pinutol ni Kokushibo itong kanang kamay niya. Napasigaw na nga lang dyan si Tokito dahil unti-unti nang kinakatay itong si Genya. Sinusubukan niya nga makaalis sa kanyang kinalalagyan pero hindi niya nga daw mabunot itong espada na nakatarap sa kanyang dibdib. Sinabi naman dyan ni Kokushibo na kumakain nga daw ng demonyo itong si Genya at bigla niya na nga lang hiniwa ito ng pa-crosswise. Bumagsak nga ito sa sahig pero sinabi naman ni Kokushibo na hindi pa nga daw patay itong si Genya kahit hiniwa niya na ito sa kalahati. Pero may naalala nga daw siya 300 years ago na may isang swordsman na katulad ni Genya. Kumakain nga daw ito ng demonyo pero namamatay nga daw ito kapag nahiwa sa katawan. Pero magkaiba nga daw ng kaso itong si Genya dahil hindi nga daw ito namamatay kahit hiwain ang katawan at ang hula niya nga daw ay ulo ang kahinaan itong si Genya. Dagdag pa nito na wala nga daw siya rason para buhayin ang mga peking demonyo. Pilit naman gumagapang itong si Genya para maibalik itong naputol niyang braso. Pero magmula nga dyan ay bigla na nga lang siyang inatake ni Kokushibo sa ulo at nang malapit na nga matamaan itong kanyang ulo. Breeze of Wind, fourth form, Rising Dust Storm. Bigla na nga lang dumating itong kanyang kuya at dineflect itong ginawang pag-atake ni Kokushibo. Napaatras na nga lang dyan si Kokushibo at sinabi na isa nga daw itong Hashira. Sumagot naman itong si Sanemi at sinabi na siya nga daw ang Win Hashira at puputulin niya nga daw itong ulo ni Kokushibo. Nagulat naman dyan si Genya dahil niligtas nga siya ng kanyang kuya. Nagsalita naman itong si Sanemi at sinabi na seryoso nga daw siya sa kanyang sasabihin. Sinabi niya na matigas nga daw ang ulo nitong si Genya. Ang dahilan nga daw kaya dumating sa sukdulan na pinatay niya ang kanyang sariling ina ay para protektahan itong
napakabata niyang kapatid na walang iba kundi si Genya. Natulala naman itong si Genya sa sinabi ng kanyang kuya. Bigla niya na nga lang dyan naalala itong pag-uusap nila Tanjiro na kung saan sinabi nito sa kanya na kaya nga daw laging galit itong kuya ni Genya ay dahil sumali nga daw itong si Genya sa Demon Slayer. Pero naaamoy niya nga daw na hindi galit itong si Sanemi kay Genya, kaya hindi nga daw nito kailangan matakot sa kanyang kuya. At kung may gusto nga daw sabihin itong si Genya sa kanyang kuya ay hindi nga daw nito kailangan mag-atubili dahil base nga daw sa kanyang pangamoy ay mahal na mahal ni Sanemi itong si Genya. Bumalik naman ang panel sa kasalukuyang pangyayari kung saan sinabi ni Sanemi na matigas nga daw ang ulo nitong si Genya dahil imbis nga daw sumali ito sa Demon Hunters, dapat nag-asawa na nga lang daw ito hanggang sa nagkaanak at panguhi ng masaya hanggang sa tumanda dahil hindi nga daw nila nabigyan ng magandang buhay at naprotektahan ang kanilang mga pamilya, lalong-lalo na ang kanilang nanay at ang kanilang mga kapatid. Kaya nga daw dapat ang ginawa ni Genya ay ang mag-asawa at magkaroon ng anak at mamuhay ng masayang pamilya. Siya na nga daw ang bahala dahil sisiguraduhin niya na walang makakalapit na demonyo sa pamilya ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Napaiyak naman itong si Genya sa mga sinasabi ng kanyang kuya dahil napagtanto niya nga na mahal siya nito. Galit na galit nga itong si Sanemi dahil sa ginawa ni Kokushibo sa kanyang kapatid. Sino nga ba daw ba ito para saktan ang kanyang pinakamamahal na kapatid? Kumanda nga daw itong si Kokushibo dahil wala nga daw kapatawaran itong ginawa niya. At magmula nga dyan ay bigla na nga lang itong sumugod, nag-counter attack naman itong si Kokushibo pero nakailag nga itong si Sanemi. Nag-slide nga ito para puntiryahin itong paa ni Kokushibo pero nung malapit niya na nga itong matamaan sa paa ay tumambling ito at nakagawa nitong makailag. Pero patikim pa nga lang yan dahil gagawa nga ng malakas na pag-atake itong si Sanemi. Breeze of Wind, Fast Form, Last Whirlwind Strike. Sobrang lakas nga ng pag-atake na ginagawa ni Sanemi ay nasisira nga itong mga bagay na tinatamaan ng atake niya. Pero baliwala nga yan dahil nagawa nga masangga ni Kokushibo itong ginawa niyang pag-atake. Gulat naman dyan si Tokito dahil nilabas na nga daw ni Kokushibo itong espada niya. Napangisi na nga lang dyan si Sanemi at sinabi na nakakadiri na daw itong espada ni Kokushibo. Pero magmula nga dyan ay bigla na nga lang umatake itong si Kokushibo. Breeze of the Moon, Fifth Form, Cast Vortex of the Ghost Stream. Umilag at umatras na nga lang itong si Sanemi at napatawa na nga lang siya dyan dahil sobrang lakas nga daw ng skills nitong si Kokushibo. Nahihiwa nga daw itong paligid nila at paulit-ulit nga daw itong gumagawa ng pag-atake nang hindi man lang winawasigwas ang kanyang espada. Pero sa sobrang tapang nga dyan ni Sanemi ay nagagawa niya makipagsabayan dito kay Kokushibo. Breeze of Wind, Third Form, Three Swing in the Mountain Air. Salpukan nga dyan sila at napahanga na nga lang itong si Kokushibo. Sinabi niya na nga lang dyan na ang physical na katawan at mga techniques ni Sanemi ay nasa prime at taluktok bilang isang swordsman. Magaling nga daw ito dahil nagagawa nitong makipagsabayan sa kanya. Napamura na nga lang dyan si Sanemi at sinabi na hindi niya nga daw mapigilang mapahanga at kabahan dito kay Kokushibo dahil nakakatakot nga daw itong skills at abilidad sa ginagawa nitong pag-atake. Sa bawat slash nga daw na ginagawa nito ay napapaligiran ng kakaibang maliliit at matatalim na bagay. Nagagawa pa nga daw nitong mapaliit at mapalaki itong ginagawa niyang pag-atake. Kaya hindi na nga daw siya magtataka kung mabilis lang matalo itong si Tokito. Kung hindi nga daw dahil sa experience niya pagdating sa pakikipaglaban ay hindi niya nga daw madidepensahan itong sarili niya laban dito kay Kokushibo. Bukod pa dyan na isa nga daw itong demonyo at gumagamit nga ito ng breathing style o breathing techniques. Mabilis at malakas nga daw ito at dahil isa nga daw itong demonyo ay meron nga itong regeneration at sa pagpapatuloy nga daw ng laban nila ay lalo nga daw bumibilis at lumalakas itong si Kokushibo. Pero na-excite at napangiting aso na nga lang dyan itong si Sanemi at sinabi niya na napakaganda nga daw ng ganitong bagay dahil napakasulit nga daw patayin itong si Kokushibo at magmula nga dyan ay bigla na nga lang siyang umatake. Breeze of Wind, Second Form, Terrifying Wind Cross. Pero baliwala nga yan dahil nagawa nga lang ma-deflect ni Kokushibo itong ginawa niyang pag-atake. Inaasahan naman ni Sanemi ang ganong bagay kaya gumawa nga ito ng susunod na pag-atake. Pero nasangga nga lang dyan ulit ni Kokushibo itong ginawa niyang pag-atake. Dahil sa mataas nga din ang IQ ni Sanemi pagdating sa pakikipaglaban ay gumawa nga ito ng surprise attack. Nusok niya nga itong si Kokushibo gamit ang espada na galing sa kanyang paa. Pero ang nakakalungkot nga lang dyan ay nagawa pa rin mailaga ni Kokushibo itong ginawa niyang pag-atake. Sinabi naman ni Genya na espada niya nga daw itong ginamit ng kanyang kuya. Sobrang tindi ng salpukan at labanan nila Kokushibo at Sanemi. Nagtataka na nga lang itong si Kokushibo dahil patuloy pa nga rin daw nakakasabay itong si Sanemi sa kanya dahil nga daw dyan ay mayroon siyang naalala. Pero makikita nga natin dyan na nahihirapan na itong si Sanemi sa ginagawa niyang pagdepensa. Pinakita nga dyan na nagwo-worry na nga itong si Tokito at si Genya sa kanya. Napamura na nga lang dyan si Sanemi at sinabi niya na halos mamatay na nga daw siya dahil hindi nga daw siya tumitigil sa pagwasibos ng kanyang espada. Sobrang lakas nga daw nitong si Kokushibo niya ang pagkurap nga daw ng mata ay hindi niya pwedeng gawin. Sinabi naman ni Kokushibo noong Sengoku era nga daw ay ganito ang ginagawa nilang sparring ng isang Win Hashira para ma-improve pa ang kanilang swordsmanship at magbula nga dyan ay nagbitaw ito ng napakalakas na pag-atake. Breeze of the Moon, Sixth Form, Solitary Moon in the Eternal Night Adovich. Sobrang lakas nga ng ginawa niyang pag-atake ay hindi na nga nadepensa ni Sanemi ang kanyang sarili at direkta nga siyang tinamaan. Naganda putol-putol naman itong mga haligi sa paligid nila at nag-aalala naman itong si Genya sa kanyang kuya. Pinakita nga itong si Sanemi na tumatagas nga ang dugo sa kanyang katawan at malala nga ang kanyang kalagayan. Nagsalita naman itong si Kokushibo at sinabi na napakaganda nga daw ng pinakita nitong si Sanemi dahil kahit papaano ay nagawa nga daw nitong tumagal sa kanilang laban. Sinabi niya pa na kung gagalaw nga daw itong si Sanemi ay magkakantagutay-gutay nga daw itong kanyang laman loob. Pero bigla na nga lang dyan nagtaka itong si Kokushibo dahil mabilis nga daw tumitibok itong pulso niya. Tumatawa na nga lang dyan si Sanemi at sinabi niya nakakaiba nga daw itong dugo niya. Inatake niya na nga lang dyan itong si Kokushibo. Nakagawa naman itong makapagdepensa pero parang nga itong nahihilo. Sinabi naman ni Sanemi kay Kokushibo na ano nga daw ang problema dahil parang nga daw itong pasuray-suray. Dagdag pa nito na umiepekto nga daw itong dugo niya kahit sa mga upper moon. Paliwanag yan na nalalasing nga daw itong mga demonyo sa oras na maamoy itong dugo niya at bigla na nga lang may naalala itong si Sanemi na kung saan ay sinabi niya na special nga daw ang kanyang dugo. Sinabi niya noong naging demonyo nga daw ang kanyang nanay, nahilo nga daw ito noong naamoy itong kanyang dugo at pagkatapos niya nga daw patayin ang kanyang nanay ay nawalan nga daw ng paningin itong kanyang mata. Noong panahon nga daw na yun ay wala nga daw siya idea patungkol sa Nichiren Blade or Demon Hunters. Nagdadala nga lang daw siya ng maraming sandata at hinuhuli niya nga lang daw itong mga demonyo. Napatay niya nga lang daw ito sa pamamagitan ng pagsunog sa araw. Naisip niya nga daw na napakadelikado ng kanyang ginagawa. Rason nga lang daw kaya hindi siya namamatay dahil nalalasing nga itong mga
demonyo sa kanyang dugo. May nakilala nga daw siyang isang demon hunters na kung saan hinahabol nga din daw nito ang isang demonyo na hinahunting niya. At ang pangalan nga daw nito ay Kumino Masachika. At itong kaibigan niya nga daw ang dahilan kung bakit buhay pa siya hanggang sa ngayon. Pero namatay nga itong si Kumino noong nilabanan nila itong Lower Moon. Sabi na nga lang dyan ni Sanime na ang mga mababait nga daw na tao ay unti-unting namamatay. At ito nga daw ang nakakabaliw sa mundong ibabaw na kahit nagawa nga daw nila matalo itong isang Lower Moon ay siya nga lang daw ang naging isang Hashira dahil namatay nga itong kaibigan niya. At noong magkaroon nga sila ng pillar meeting ay hinarap sila ni Kagaya. Sinabi naman ni Sanime na naiinis nga daw siya dito kay Kagaya dahil marami nga daw tao ang naghihirap at halos mabaliw nga daw siya sa ganung bagay. Pero sa kabila nga daw ng nangyayari ay nagawa pang ngumiti ng kanilang leader. Sinabi niya na hindi nga daw nadudumihan ang mga kamay nito at hindi nga rin daw nalalagay sa alanganin ang kanilang mga buhay. Nagbibigay nga lang daw ito ng utos at nagmumukha na nga daw itong astig. Pinura na nga lang ni Sanime itong si Kagaya at sinabi niya na sigurado nga ba daw ba ito na isa itong leader. Napiko naman itong ibang Hashira sa kanyang sinabi. Sinabi na nga lang dyan ni Gyome na mukhang hindi nga daw marunong makitungo itong si Sanime. Sinabi naman ni Kagaya na okay nga lang daw ang ganung bagay at hayaan na nga daw magsalita itong si Sanime. Sinabi naman ni Sanime na retarded clown nga daw itong si Kagaya dahil itinuturing nga lang daw nitong disposal phones ang mga demon hunters. Base nga daw sa kanyang paningin ay hindi nga daw marunong gumamit ng espada itong si Kagaya. Kakasukan nga daw ang ganitong sistema dahil paano nga ba daw ba ito naging isang leader at minura niya nga ulit itong si Kagaya. Pero sa kabilang nga ng masakit na sinabi ni Sanime ay ngumiti na nga lang itong si Kagaya at magmula nga dyan ay nanghingi na nga lang siya ng tawad dito kay Sanime. Napatulala na nga lang itong si Sanime sa naging sagot ni Kagaya. Sinabi na nga lang nito na gusto niya nga daw sana maging katulad nitong si Sanime na kung saan malakas nga daw itong swordsman at napoprotektahan nga daw nito ang mga tao gamit ang kanyang sariling katawan. Pero napaka-imposible nga daw ng ganitong klaseng bagay dahil noong sinubukan niya nga daw gumamit ng espada ay hindi man lang siya makasampu sa pagwasiwas nito. Dulot nga ito ng sakit na kanyang nararamdaman. Kaya patawarin nga daw sana siya nitong si Sanime kung ito nga daw ang nakikipaglaban sa mga demonyo. Magmula nga dyan ay hindi na nga lang nakapagsalita o nakasagot itong si Sanime. Sinabi niya noong magsalita nga daw itong si Kagaya ay naalala niya ang kanyang nanay na kung saan na hinawakan nga daw siya nito sa mukha bilang isang magulang na may punong-puno ng pagmamahal sa kanilang anak. At magmula nga dyan ay nagsalita nga itong si Kagaya na kung ang pakiramdam nga ba daw ba ni Sanime ay isang disposal phone ay wala nga daw siyang pinagkaiba dahil isa nga lang daw siyang phone na pinapagalaw ang demon hunters na kahit mamatay nga daw siya ay wala nga daw magbabago dahil meron na nga daw siyang successor na walang iba kundi itong si Kiriya. Sinabi pa niya na first time nga daw umattend ni Sanime sa pillar meeting kaya may mga bagay nga daw itong hindi naiintindihan. Hindi nga daw siya pinaka-importante at pinakamataas. Ginagalang nga lang daw siya ng mga demon hunters bilang isang pagrespeto at hindi nga daw importante kung irespeto siya ni Sanime or hindi. Pero hindi nga daw ito obligado na igalang siya dahil ang tanging kahilingan niya nga lang daw ay protektahan ni Sanime itong mga tao bilang isang Hashira. At mali nga daw siya na ipinatawag pa itong si Sanime sa meeting pagkatapos mamatay ng kanyang kaibigan na walang iba kundi si Kumino. Marahil ay mahirap nga daw ito sa kanya tanggapin dahil matalik itong magkaibigan. At magmula nga dyan ay nagulat nga itong si Sanime dahil kilala ni Kagaya itong kaibigan niya. Nagsalita naman itong si Kanai at sinabi na kabisado nga daw ni Kagaya ang pangalan ng mga demon hunters lalo na ang mga namatay. Napatulala na nga lang itong si Sanime at sinabi na napaka-imposible nga daw ng ganitong bagay dahil maging siya ay hindi niya nga daw maalala itong mga pangalan ng demon hunters na kasama niya at namatay sa laban maliban na lang sa kanyang matalik na kaibigan. Magmula nga dyan ay tinawag siya ni Kagaya. Sinabi nito sa kanya na ang mga demon hunters nga daw ay nagsusulat ng kani-kanilang wills at halos ang mga will nga daw nito ay magkakaparehas. At dito ay binigay niya kay Sanime itong naiwang sulat ni Kumino na kung saan ay may kapatid nga daw itong si Kumino na namatay at nakikita niya nga daw ang sarili niya kay Sanime na kung saan ay nangangarap nga daw sila na mabuhay itong mga mahal nila sa buhay na may matamis na ngiti. Namamatay nga daw sila ng masaya nang walang nagbabadyang kapahamakan at ito nga daw ang gusto niya mangyari sa lahat ng mga tao. Napaiyak na nga lang dyan si Sanime dahil kahit patay na nga daw itong kaibigan niya ay inaalala pa rin nito ang ibang tao. Ay tagilid na nga itong ating bida dahil nagkanda sugat-sugat na nga ito at fatal pa ang mga tama. Pero nagkaroon nga ito ng flashback sa nakaraang chapter kaya nagagawa pa nitong makatagal. Breeze of Wind, Six Form, Black Smoke Storm. Inatake niya nga itong si Kokushibo pero nakagawa nga nitong makailag. Nabi na nga lang dyan ni Kokushibo nakahanga-hanga nga daw itong si Sanime dahil nakagawa pa nitong makagalaw sa kabila ng kanyang mga sugat. Malalim nga daw ang mga tama nito at kung ibang Hashira pa nga daw itong nakalaban niya ay malamang kanina pa nga daw ito natapos. So kakaiba nga daw itong si Sanime dahil nagawa nga daw nito mabatigil ang pagdurugo ng kanyang katawan gamit ang breathing techniques. At para hindi nga daw magkanda wasak-wasak itong kanyang internal organ ay gumamit nga ito ng muscle control. Hindi nga daw ito nagagawa ng ordinaryong tao kaya kahanga-hanga nga daw itong si Sanime. Bukod pa dyan ay hindi pa nga daw siya nakakakita ng ganitong katalentadong swordsman. Magmula nga dyan ay grabe nga ang kapangyarihan na pinapakita ng dalawa. Salpukan at naglabanan nga sila at napakabilis nga ng mga pangyayari. Kung magkaroon nga ito ng animation ay malamang mas matindi pa ito sa naging laban ni Tengen at Gyutaro. Dahil sa sobrang bilis at labanan nga nila dito ay nagkakaroon na nga sila ng mga after image. Nabi na nga lang dyan ni Kokushibo na parang nga daw siya lasing dahil dulot ito ng epekto ng dugo ni Sanime. Pero kahit lasing nga itong si Kokushibo ay makikita natin na nasa kanya pa rin ang advantage. Nagawa niyang matapakan itong espada ni Sanime at natumba ito sa harap niya. Magmula nga dyan ay pupugutan niya na nga ito ng ulo at nung malapit na nga itong matamaan ay nagawa naman madepensahan ni Sanime itong leeg niya gamit ang kanyang baril. Dinaril niya nga ito sa mukha pero baliwala nga yan dahil nagawa nga lang masangga ni Kokushibo itong mga bala niya. Pamura na nga lang dyan si Sanime at sinabi na hindi nga daw tumalab itong baril niya kay Kokushibo at mahirapan nga daw siya makailag sa gagawin nitong pag-atake. Breeze of the Moon, Third Form, Abandonment Chain. Pero nagtaka nga itong si Kokushibo dahil wala nga siyang tinamaan at nagkaroon nga ng usok dito sa paligid niya. Nabi niya na nga lang dyan na may dumating na naman daw na isang Hashira. Pinakita nga dyan ang pinakamalakas na Hashira na walang iba kundi si Gyome. Salita nga ito at sinabi na hindi nga daw
mauubos itong mga Demon Slayer hanggang di nila napapatay lahat ng demonyo na nabubuhay sa lupa. Sinabi niya naman dyan kay Sanemi na tahiin nga daw nito ang sugat niya sa katawan at pangsamantala ay siya na nga daw muna ang bahala dito kay Kokushibo. Sumang-ayon naman itong si Sanemi at nanghingi nga ito ng tawad sa kanya. Magmula nga dyan ay pinaikot na nga ni Gyome itong dala niyang napakalaking lato-lato at mag-uumpisa na nga ang laban sa pagitan ng pinakamalakas na Hashira at pinakamalakas na Upper Moon. Habang mapalapit nga itong si Gyome ay tinignan naman ng maigi ni Kokushibo itong kalaban niya kung saan ay nakikita niya nga itong see-through world at hindi nga dyan mapigilan ni Kokushibo na humanga dito kay Gyome dahil sa napakaganda nga daw ng hubog ng katawan nito ay naabot nga ni Gyome itong limitasyon niya bilang isang tao. 300 taon na nga daw ang nakalipas nang huli siyang makakita ng bandirigma na katulad kay Gyome. Magmula nga dyan ay galit na nga itong si Gyome at mabilis na nga umiikot itong lato-lato niya. Usok na nga itong ilong niya na parang gusto niya nang suwagin itong si Kokushibo. Mula nga dyan ay inatake niya na nga itong si Kokushibo gamit ang kanyang sandata. Ay laga naman ito ni Kokushibo, magka-counter attack sana ito pero hindi ito binibigyan ng pagkakataon ni Gyome makapag-counter attack dahil mabilis niya nga inatake itong si Kokushibo gamit ang kanyang palakol. Nabi na nga lang dyan ni Kokushibo na mabilis at magaling nga daw itong si Gyome dahil gumagamit nga daw ito ng dalawang sandata sa magkaparehas na oras. Naiatras at ilag nga ginagawa ni Kokushibo at hindi nga siya binibigyan ng pagkakataon na umatake. ブリーズ・オブ・ロックセカンドフォームセレスチャル・サーフィス・スマッシュ Katamaan na nga ng lato-lato itong si Kokushibo pero magaling nga ang footwork nito at nagawa nito makailag. Pero baliwala nga yan dahil mapupuluputan siya ng kadena. Nabi na nga lang dyan ni Kokushibo na hindi niya nga daw kayang putulin itong kadena ni Gyome. Kaya umilag na nga lang ito at natanggal nga itong buhok niya. Nabi niya na nga lang dyan na ang sandata nga daw ni Gyome na kadena, palakol at lato-lato ay gawa sa purong bakal at mataas na uri ng sandata. Bukod pa dyan ay nag-a-absorb nga rin daw ito ng sikat ng araw. Ang espada niya nga daw ay gawa sa kanyang laman kaya masusunog nga daw ito bago niya pa man mahiwa itong kadena ni Gyome. Dagdag pa nito na nakakabilib nga daw ang ganitong klaseng bagay dahil nung Sengoku era nga daw ay hindi pa na-discover ang ganitong klaseng sandata kung saan ay mas magaling at matibay itong mga dating swordsmith. Pero sinabi niya na pang long range nga lang daw itong sandata ni Gyome. Kaya magbula nga dyan ay mabilis nga siyang lumapit at hiniwa itong liig ni Gyome. Pero baliwala nga yan dahil mabilis nga lang itong nakaila. Counter attack nga ito gamit ang kanyang palakol at nagawa niya ngang mahiwa itong damit ni Kokushibo. Tahanga na nga lang siya dyan dahil sa kabila nga daw ng pagiging macho nitong si Gyome ay mabilis at magaan nga daw ang katawan nito. Magbula nga dyan ay napuluputan na nga ni Gyome itong espada ni Kokushibo at nagawa niya nga itong maputol. Pero patikim pa nga lang yan dahil pareha silang nakahanda sa mga susunod nilang pag-atake. ブリーズ・オブ・ザ・ムーンセカンドフォームブリーズ・オブ・ロックフォースフォームムーンビット・パール・フラワーズライオ・ライト・ラビット・コンクエスト Sobrang tindi at lakas nga ng salpukan ng dalawa ay napatigil nga sila pagkatapos pinakita nga itong ating bida na nasugat na ang kanyang mukha at si Kokushibo na kung saan buo na ulit itong espada niya. Nabi na nga lang nito na lahat nga daw na nasisira at napuputol sa kanya ay mabilis nga lang daw naaayos at gumagaling. Sinabi niya pa na kawawa nga daw itong sila Gyome dahil wala nga daw itong regeneration. Salita naman dyan si Gyome at sinabi na gusto niya nga daw sanang gamitin ito pag nakaharap niya itong si Muza pero hindi na nga daw yun mahalaga dahil wala nga daw kwenta kung matatalo siya sa laban. At magmula nga dyan ay nilabas na nga ni Gyome itong Slayer mark niya. Sinabi niya na hindi nga daw siya pwedeng matalo dito kay Kokushibo. Magmula nga dyan ay pinakita nga itong si Tokito na nakaalis na sa pagkakabaon niya sa poste. Dahan-dahan niya nga tinatanggal itong espada na nakabaon sa kanyang katawan at namimilipit nga siya dyan sa sakit. Hindi na nga daw maganda itong kalagayan niya at nawawala na nga daw siya ng silbi dahil sa kanyang mga sugat. Putol nga daw itong kamay niya at malalim nga daw ang sugat sa kanyang katawan. Aabutin nga daw siya ng oras para patigilin itong pagdurugo niya dahil hindi nga daw siya nabiyayaan ng malaking katawan ng katulad ng kay Tengen. Dagdag pa nito na kung mamamatay nga daw siya ay kailangan magkaroon siya ng silbi at kailangan niya nga daw matalo kahit ang Upper Moon 1 na kahit papaano ay mabawasan man lang itong kalaban ng mga kakampi niya na matitirang buhay. Magmula nga dyan ay pinulot na nga lang dyan ni Tokito ang kanyang espada para magpatuloy sa laban. Pero nung paalis na siya ay tinawag nga siya ni Genya at nanghingi nga ito ng tulong sa kanya. Lumapit nga siya dyan at sinabi na kung buhay pa nga daw itong si Genya. Isuyo naman itong si Genya na kunin nga daw itong buhok ni Kokushibo at tulungan nga daw siya na ipakain ito sa kanya dahil gusto niya nga daw lumaban hanggang sa huli at poprotektahan at hindi niya nga daw hahayaan na mamatay itong kanyang kuya. Mang-ayon naman itong si Tokito at sinabi na lalaban nga daw sila hanggang sa huli. Napagtantungan ni Gyome na sobrang lakas nga nitong si Kokushibo para nga daw makasabay siya sa level nitong si Kokushibo ay nilabas niya na nga ang kanyang Slayer mark. Sinabi naman ni Kokushibo na malas nga daw itong si Gyome dahil meron nga daw itong Slayer mark. Saka naman itong si Gyome na bakit nga daw sinabihan siya ng malas ni Kokushibo sa kanyang Slayer mark. Magot naman itong si Kokushibo na base nga daw sa mukha ni Gyome ay may edad itong 27 years old. Sinabi naman ni Gyome na ano nga daw ang problema ni Kokushibo sa kanyang edad. Sinabi naman ni Kokushibo na lahat nga daw na may Slayer mark ay namamatay sa edad na 25 years old. Kahit lumakas at may Slayer mark nga daw itong si Gyome, kakaunting oras na nga lang daw ang ilalagi nito sa mundo. Lampas 25 years old na nga daw itong si Gyome at ngayon lang lumabas ang kanyang Slayer mark. Sa tingin niya nga daw ay mamamatay itong si Gyome ngayong gabi at ang katawan at mga techniques nga daw nito na hinubog niya ng ilang taon para sa kanyang sarili ay mawawala lang. At hindi nga ba daw ba nangihinayang itong si Gyome? Sumagot naman itong si Gyome at sinabi na hindi nga daw siya nangihinayang. Dagdag pa nito na lahat nga daw ng may Slayer mark ay alam ang patungkol sa ganitong kwento. Sinabi niya pa na kahit hindi nga daw lumabas itong Slayer mark niya ay membro nga daw siya ng Demon Slayer at dahil nga daw dyan ay wala siyang kasiguraduhan kung hanggang kailan siya mabubuhay. Wala nga daw siyang pinanghihinayangan dahil hindi nga daw siya magiging isang Hashira. Kung masyadong mahina ang magiging pananaw niya sa buhay, nagsikap nga daw siya ng maigi at ginawa niya nga daw ang lahat ng kanyang makakaya sa the best ng kanyang abilidad. Hindi niya nga daw maiwasang magalit dahil iniinsulto nga daw siya nitong si Kokushibo. Sumagot naman itong si Kokushibo na hindi niya nga daw tinutukoy ang patungkol sa napaka-boring na buhay ni Gyome. Ang ibig niya nga lang daw sabihin na kapag naging demonyo nga daw itong si Gyome ay hindi nga daw ito mamamatay at may i-improve niya pa ang kanyang mga techniques. Bobo nga daw ito dahil hindi niya naiintindihan ang kanyang pinupunto. Sinabi naman ni Gyome na wala nga daw dapat siya intindihin dahil mabubuhay nga daw siya na bilang isang tao. Mamamatay nga daw siya ng may dignidad at karangalan
parangalan bilang isang tao at ito nga daw ang wala kay Kokushibo dahil masyado nga daw itong entitled at akala niya ay tama itong mga opinyon niya sa buhay. At napagtanto niya na habang nag-uusap nga daw sila ni Kokushibo ay may kasinungalingan nga daw itong sinasabi. Sumagot naman itong si Kokushibo at sinabi na kung ano nga ba daw ba itong sinasabi ni Gyome dahil hindi nga daw siya nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi. Sinabi naman ni Gyome na may regrets nga daw itong si Kokushibo dahil nagkaroon nga daw ito ng Slayer mark sa kanyang nakaraan dahil sa takot at duwag nga daw nitong mamatay sa pag-edad niya ng 25 years old ay naging isa itong demonyo at nakakaya nga daw ang ganitong bagay dahil inalis niya ang dignidad sa kanyang sarili. Medyo nainis naman itong si Kokushibo sa mga sinasabi ni Gyome. Dagdag pa ni Gyome na naiinis na nga daw itong si Kokushibo dahil tinamaan nga ito sa mayor na ugat sa mga masakit na salita na sinabi niya. Magmula nga dyan ay wala nang sabi-sabi at bigla nang sinugod ni Kokushibo itong si Gyome. Pinunteriya niya nga ito sa leeg pero baliwala nga yan dahil nasanggangan ni Gyome itong ginawa niyang pag-atake. At magmula nga dyan ay nagwala at nagbardagulan na nga sila sa isa't isa. Nakita naman itong si Sanemi na tapos niya nangatahin itong mga sugat sa kanyang katawan. Maray-ngaray pa nga ito sa kanyang pagtayo at pinakita nga na lumabas na rin ang kanyang Slayer mark. Sinabi niya na handa na nga rin daw siya makipagbardagulan. At habang nga matindi ang labanan nitong si Kokushibo at Gyome, sinusundan nga ito ni Sanemi at naghahanap nga siya ng timing. Nung makahanap nga siya ng timing ay bigla niya na nga lang sinurprise attack itong si Kokushibo. Pero dahil nga sa matindi ang reflexes nitong si Kokushibo ay nagawa niyang madepensahan itong ginawang pag-atake ni Sanemi. Sinabi naman ni Kokushibo na may Slayer mark nga rin daw itong si Sanemi. Kakaiba nga daw itong bagong henerasyon dahil parang lahat nga daw ng Hashira ay may Slayer mark. Magmula nga dyan ay humarap nga itong sa kanya si Sanemi at bigla na nga lang itong umilag at may kasunod nga itong lato-lato na titirahin siya. Pero mabilis nga rin itong si Kokushibo at nailagan niya nga itong lato-lato ni Gyome. Napahanga na nga lang dyan si Kokushibo dahil nailagan nga daw ni Sanemi itong lato-lato ni Gyome kahit nasa likod niya pa ito. At habang ang iniilagan ni Kokushibo itong ginawang pag-atake ni Gyome ay yumuko nga itong si Sanemi para punteriyahin siya sa kanyang paa. Pero mabilis nga itong si Kokushibo at nagawa nitong makailan. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na kahit magkaiba nga daw ng breathing techniques itong si Sanemi at si Gyome ay matindi nga daw ang koordinasyon nito sa bawat isa pagdating sa pakikipaglaban. Tuwang-tuwa naman itong si Sanemi at sinabi niya kay Gyome na epektibo nga daw ang ginawa nilang pagsasanay. Nalipat naman ang panel dito kay Genya at Tokito kung saan kinakain na nga ni Genya itong buhok ni Kokushibo. Noong pagkatapos niya nga itong lunukin ay bigla na nga lang may kakaibang naramdaman itong si Genya. Bigla na nga lang tumubo itong katawan at mga braso niya na hiniwa ni Kokushibo. Ang tuwa nga dyan si Genya dahil mabilis nga daw ang sirkulasyon ng kanyang dugo at mabilis nga daw siya nag-regenerate at dulot nga lang daw ito ng kakaunting buhok ni Kokushibo. Para madagdagan nga daw ang kanyang lakas ay kailangan niya nga daw kainin itong naputol na espada ni Kokushibo. Pero bigla na nga lang siyang may narinig na kakaibang boses at ito nga ay si Muzan kung saan kinakausap niya nga itong si Kokushibo. Natanong nito kung ilang Hashira na nga ba daw ba ang napatay nitong si Kokushibo. Dagdag pa nito na huwag nga daw muna hayaang makalapit itong mga Hashira sa kanya. Nalipat naman ang panel na kung saan patuloy pa rin nilalabanan nila Gyome at Sanemi ang Upper Moon 1. Narealize naman ni Kokushibo na itong si Sanemi at Gyome ang pinakamalakas sa mga Hashira. Lalong-lalo na nga daw itong si Gyome dahil sa kabila ng pagiging isang bulag niya ay matatawag niya nga daw itong isang tunay na mandirigma. Kakaroon nga daw ng echo itong sandata ni Gyome sa bawat pagwasiwas niya kung saan ay pag tinamaan ka nga daw nito ay siguradong may kalalagyan ka. Sinabi niya na nga lang dyan na dapat niya nga daw unahin ay itong si Sanemi. Ang kailangan niya nga lang daw gawin ay sirain ang espada nito pero baliwala nga yan dahil hindi nga nagpapatalo sa kanya itong si Sanemi. Pababa nga nito ang espada niya at gumawa nga ito na napakabilis na pag-atake at magmula nga dyan ay nagkanda putol-putol nga itong mga buhok niya. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na alam niya nga daw na lumakas itong si Sanemi dahil sa Slayer mark pero fatal nga daw ang mga tama nito at hindi na nga daw dapat ito nakakatagal sa laban. Dagdag pa niya na baliktad nga daw ang nangyayari dahil lalong lumakas at bumilis itong si Sanemi. Habang nakafocus nga siya dito ay hindi niya napansin na nasa harap niya na itong si Gyome. Inatake niya nga ito gamit ang kanyang palakol at nagawa niya nga mahiwa itong tenga ni Kokushibo. Pero hindi pa nga tapos dyan ang pangyayari dahil aatake nga itong si Sanemi. Breeze of Wind, First Form, Last Whirlwind Slice. Nagawa naman itong makailag pero hindi pa nga tapos ang dalawa sa kanilang mga combo. Breeze of Wind, 7 Form, Breeze of Rock, First Form, Strong Wind Tengagle, Serpentine Twin Pole. Sobrang lakas nga ng ginawa nilang pag-atake ay nagkandagutay-gutay itong damit ni Kokushibo. Pero hindi pa nga daw sila tapos dahil ang target nga daw nila ay maputol itong ulo niya. Pero habang pasugod nga itong sila Gyome ay nakapag-counter nga itong si Kokushibo. Nagulat naman itong si Gyome at sinabi na kung ano nga ba daw ba ang nangyari dahil napaka-imposible nga daw tamaan sila sa pagitan ng kanilang mga distansya. Magmula nga dyan ay pinakita nga itong si Kokushibo na lumaki nga ang kanyang espada at nagkaroon pa ito ng mga sanga. Sinusugod nila Gyome at Sanemi itong si Kokushibo ay nakagawa nga ito ng counter attack. Nagulat naman silang dalawa sa mga nangyari. Napamura na nga lang dyan si Sanemi at sinabi niya na hindi nga daw siya nakapag-react at naputol nga itong dalawang daliri niya. Pero matalino nga daw itong si Gyome dahil nagawa nga siya nitong madepensahan. Dahil kung hindi ay hindi lang daw dalawang daliri ang naputol sa kanya kundi ang kanyang dalawang braso. Marami na nga daw siyang sugat at bumabagal na nga daw itong mga paggalaw niya. Bukod pa dyan ay hindi na nga daw epekto itong rare blood niya kay Kokushibo. Ang pakiramdam niya nga daw ay nagiging pabigat na siya sa kanyang mga kasama. Sinabi niya pa na lumaki at bumilis nga daw itong espada ni Kokushibo. Dududa na nga lang siya dyan kung kaya niya pang ilagan at depensahan ang gagawin nitong pag-atake. At nalipat naman ang panel sa headquarters na kung saan sinabi ni Koi na kay Kiriya na kung kailangan pa ba daw nila magpadala ng ibang Hashira para kalabanin itong si Kokushibo. Dahil pwede nga daw bumakap itong sila Tanjiro at Tomioka. Pero tumanggi nga itong si Kiriya at sinabi na hindi nga daw pwede dahil papunta na nga daw itong sila Tanjiro kay Muzan. At madiin niya nga sinabi na kaya nga daw talunin nila Gyome, Sanemi, Tokito at Genya itong si Kokushibo. Bumalik naman ang panel na kung saan pinakita nga itong si Kokushibo na seryoso na at napakahaba na nga ng kanyang espada. At magmula nga dyan ay naglunsad na nga siya ng malakas na pag-atake. Breeze of the Moon, 7 Form, Miss Fortune, Mirar na Shine. Umiilag at dumidepensa na nga lang itong sila Sanemi at sinabi naman ni Gyome na hindi na nga daw maganda ang nangyayari dahil bumilis at tumahaba nga daw itong atake ni Kokushibo. Breeze of the Moon, 8 Form, Luna Duroboros. Nahihirapan na nga itong si Sanemi na umilag at dumipensa at tinamaan nga siya dyan sa kanyang paa. Sinabi niya na nga lang dyan na sobrang bilis nga daw nitong si Kokushibo at hindi nga daw siya makalapit para putulin ang ulo nito. Depensa na nga lang daw ang kaya niyang gawin
gawin at nahihirapan pa siya, hindi nga sila binibigyan ng pagkakataon ni Kokushibo magpahinga at gumawa na naman ito ng susunod na pag-atake. ブリーズ・オブ・ザ・ムーン、ラインフォーム、ルナー・ディセンディング・ムーン・パーペチュアル・フェーズ。 Tinamaan nga dyan si Sanemi sa likod at namilipit nga siya dyan sa sakya. Nag-worry naman itong si Gyome sa kanya pero sinabi niya na wag nga daw siyang alalahanin at mag-focus nga daw ito sa laban. Pero hindi pa nga siya dyan nakakatayo at gumawa na naman itong si Kokushibo ng susunod na pag-atake. ブリーズ・オブ・ザ・ムーン、テンフォーム、キラッシング・フェーズ、スラッシュ・アイビー・ムーン。 Pinakita nga dyan na hindi na nga maiilaga ni Sanemi itong ginawang pag-atake ni Kokushibo. Pero magmula nga dyan ay bigla na nga lang dumating itong si Tokito at iniligtas siya. Sinabi niya na nga lang dyan na hindi niya nga daw hahayaang mamatay itong si Sanemi dahil kaya pa nga daw nito lumaban gamit ang kanyang dalawang kamay. At pinakita naman itong si Genya na nagmamasid sa gilid at naghahanap ng tiyempo. Sinabi niya na hindi nga daw dapat siya padalos-dalos dahil baka mapansin na naman siya nitong si Kokushibo. Nag-aalala nga dyan siya kay Sanemi at sinabi niya na hindi niya nga daw hayaan na mamatay itong kanyang kuya pero kinakabatutan nga daw siya at hindi nga daw siya makagalaw ng maayos. Takot nga daw siya at wala siyang kwenta dahil hindi niya nga daw magawang maprotektahan itong mga kasama niya. Kung malakas nga lang daw siya o isa siyang Hashira ay hindi nga daw mangyayari ang ganitong bagay. Tinanong niya na nga lang dyan ang kanyang sarili na bakit nga daw sobrang hina niya. Bigla niya na nga lang naalala itong sinabi ni Tanjiro sa kanya na kung saan ay kinukwento niya itong naging laban nila kay Gyotaro. Sinabi nito na ang mga nilalang nga daw sa mundo ay nag-iingat sa mga malalakas at hindi nga daw nito pinapansin ang mga mahihina. Kaya magkakaroon nga daw ng advantage itong mga mahihina para makagawa ng surprise attack dahil ang mahihina nga daw ay may pinakamalaking potential para dalhin ang laban sa pagkapanalo. At ito nga daw ang nangyari sa naging laban nila kay Gyotaro kung saan tinuring nga daw siya nitong mahina at ito nga ang bumaliktad sa sitwasyon at naging susi nga daw ito sa kanilang pagkapanalo at bumalik naman ang panel sa kasalukuyang pangyayari na kung saan tinatanong niya ang sarili niya na kung kaya niya nga daw magawa itong nagawa ni Tanjiro. Pinakita naman itong si Tanjiro na ngumiti sa kanya. Magmula nga dyan ay nilabas niya na itong naputol na espada ni Kokushibo at kinain at nalipat naman ang panel na kung saan hindi nga makaporma itong si Gyome dahil sunod-sunod nga ang ginagawang pag-atake ni Kokushibo. ブリーズ・オブ・ザ・ムーン、16th フォーム、ルナー・レインボー・フラグメント・ムーン。 Panay ilag at takbo na nga lang itong si Gyome dahil pinapaulanan siya ng breathing style nitong si Kokushibo. Medyo naiinis na nga itong si Gyome dahil parang hindi nga daw nauubusan ng breathing techniques itong si Kokushibo. Dagdag niya pa na para may kakaiba nga daw dito kay Kokushibo at hindi nga daw siya makagawa ng pag-atake dahil nahulaan nito ang kanyang galaw. Sobrang bilis nga daw ng kanilang labanan ay hindi nga daw siya pwede magkamali dahil buhay niya ang magiging kapalit. Sinabi niya pa na parang nga daw gumagamit ng kakaibang kapangyarihan itong si Kokushibo dahil napipredict nga daw nito ang mga galaw at gagawin niyang pag-atake. Ano nga ba daw ba ang nakikita nito at paano nga ba daw ba nito nahulaan ang kanyang mga galaw? Nagdududa nga daw siya at kailangan niya nga daw obserbahan si Kokushibo sa dabis ng kanyang abilidad dahil kahit ano nga daw ang gawin ng demonyo ay kaya nga rin daw gawin ng isang tao. Sabi niya na hindi nga daw nakakita itong mata niya pero nakakita nga daw ito ng tunay na kalikasan. Kailangan niya nga daw mag-focus at hindi nga daw siya pwede magkamali. Magmula nga dyan ay na-access na ni Gyome ang see-through world o transparent vision. Sinabi na nga lang dyan ni Gyome na kung ano nga ba daw ba itong nakikita niya dahil malinaw niya nga daw nakikita itong si Kokushibo na naka-X-ray vision at pinakita naman itong si Tokito na pasugod nga papunta kay Kokushibo. Sinabi niya na kailangan niya nga daw makalapit at mapigilan itong si Kokushibo kahit sa panandaliang oras lang. Kailangan niya nga daw ito mababagal sa ginagawa nitong pag-atake dahil kapag nagawa niya nga daw ang ganitong klaseng bagay ay si Gyome at si Sanemi na nga ang bahala para putulin itong ulo ni Kokushibo. Sinabi niya na naputol nga daw itong kamay niya at hindi na nga daw tumitigil ang pagdurugo. Wala na nga daw siyang oras at mauubusan na siya ng dugo. Kailangan niya na nga daw magbadali habang may pakinabang pa siya sa kanyang mga kasamahan. Pansin naman ni Gyome na papasugod nga itong si Tokito. Tinawag niya nga itong si Sanemi at nagsignal na kailangan nga daw nila sabayan itong si Tokito. Magmula nga dyan ay pinakita na nag-iba nga ang kanilang mga galaw at sumusugod na nga sila dito kay Kokushibo na kung saan ay naka-triangle formation nga daw sila at sabay-sabay silang aatake. Sinabi naman ni Tokito na nag-adjust nga daw itong mga kasama niya sa gagawin niyang plano. Sinabi naman ni Kokushibo na wala na nga daw option itong mga Hashira at sabay-sabay nga daw siyang aatakihin. Pero hindi nga daw yan problema dahil kayang-kaya niya patumbahin itong tatlo. ブリーズ・オブ・ザ・ムーン、14th フォーム、カラミティ・ヘブンス・フル・クレセント・ムーン。 Nagbitaw nga dyan siya ng 14th form Calamity Heavens. Pero pinipilit ngang ilaga ni Tokito at ni Sanemi itong ginawa niyang pag-atake para lang makalapit sa kanya. Gagawa nga ulit ng pag-atake itong si Kokushibo. Pero hindi nga yan natuloy dahil binato siya ni Gyome ng Jolen. Tinamaan nga siya dyan sa kamay at hindi nga siya nakagawa ng binabalak niyang pag-atake. Sinabi niya na nga lang dyan na paanong hindi niya nga daw napansin na itong ginawang pag-atake ni Gyome. Pagmula nga dyan ay nakalapit nga itong si Sanemi sa kanya at gumawa nga ito ng pag-atake. ブリーズ・オブ・ウィンド、ファーストフォーム、ラストワール・ウィンド・スライス。 Nakagawa niya nga dyan makailag pero hindi niya nga naiwasan itong napakalaking lato-lato ni Gyome. Tinamaan nga siya dyan at natanggal nga itong buong balikat at braso niya. Nagtataka na nga lang dyan si Kokushibo na bakit hindi niya nga daw napapansin itong ginagawang pag-atake ni Gyome. Bilis nga siya dyan nag-regenerate pero hindi niya nga napansin na dumating na itong si Tokito at tinusok nga itong tiyan niya. Ningnan niya nga itong si Tokito at sinabi na sugatan nga daw ito pero nagawa nga daw nito maiwasan itong ginawa niya mga pag-atake. Napagtanto niya nga dyan na na-access na rin ni Tokito itong see-through world o transparent world. Dagdag pa niya na na-access na nga rin daw ni Gyome ang ganitong klaseng abilidad kaya hindi niya nga daw napapansin ang mga ginagawa nitong pag-atake. Sinabi niya na napakatalino nga daw nitong si Gyome dahil alam nga daw nito na gumagamit siya ng see-through world at iniba nga daw nito ang sirkulasyon ng kanyang dugo para hindi niya nga daw ma-predict ang susunod nitong galaw. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na hindi niya nga daw inaasahan ang ganitong klaseng pangyayari pero okay nga lang daw ang ganitong bagay dahil wala nga daw sa tatlo ang makakaputol ng kanyang ulo at kapag nalaman niya nga daw ang mga plano ng kalaban niya ay mawawala na nga daw ito ng pag-asa. Nang malapit na nga itong si Sanemi at si Gyome sa kanya ay nakahanda nga siyang mag-counter attack gamit ang 16 form. Pinakita nga itong si Genya na nag-iba na ang itsura ng kanyang baril at tinututukan niya nga itong si Kokushibo. Naalala niya nga itong sinabi ni Tokito sa kanya kapag napigil nga daw ni Tokito itong paggalaw ni Kokushibo ay wag nga daw itong mag-alinlangan na barilin silang dalawa. Magbula nga dyan ay binaril na nga ni Genya itong si Kokushibo. Sinubukan naman i-deflect ni Kokushibo itong
ginawang pag-atake ni Genya, pero baliwala nga yan dahil bumabalik nga lang sa katawan niya itong mga bala. Nakita niya nga itong si Genya na demonyo na ang itsura at mayroon na nga itong Slayer mark. Nagulat naman dyan si Kokushibo sa kanyang nakita. Magmula nga dyan ay gumamit nga itong si Genya ng Blood Demon Art at tinubuan nga ng puno itong katawan ni Kokushibo. Sinabi na nga dyan ni Kokushibo na hindi nga daw siya makagalaw dahil may ugat nga daw sa lupa itong puno na tumubo sa kanyang katawan. At magmula nga dyan ay pasugod na nga itong si Gyome at si Sanime para atakihin siya. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na nasa panganib nga daw itong buhay niya. At noong aatakihin na siya ni Sanime at ni Gyome ay bigla na nga lang itong nagwala. Sumigaw nga siya dyan at nagkaroon nga siya ng kakaibang pag-atake sa kanyang katawan. Naglabas nga siya dyan ng kapangyarihan sa kanyang katawan at umatake nga ito sa iba't ibang direksyon. Todo sa lag at ilag nga itong sila Gyome sa ginagawa niyang pag-atake. At nakakalungkot nga dyan ay tinamaan nga itong si Tokito at nahati ang katawan nito ng pa-crosswise. Pero hindi pa nga dyan nagtatapos ang kamalasan dahil tinamaan nga rin itong si Genya at nahati ng pa-lengthwise. Pinakita naman itong si Kokushibo na nagkaroon nga ng maraming espada itong katawan niya. Kita naman itong si Tokito na hindi pa rin binibitiwan ang kanyang espada sa pagkakabaon niya kay Kokushibo. Sinabi niya na tinubuan nga daw ng maraming espada itong si Kokushibo sa katawan. Hindi pa nga daw maganda dito ay kaya niyang gumawa ng pag-atake kahit hindi winawasiwas ang kanyang mga espada. Nahirapan nga daw sila kanina kay Kokushibo na gumagamit lang ng isang espada at lalo na kung marami. Sinabi na nga lang dyan ni Tokito na mamatay na nga daw siya at mawawalan siya ng silbi. Pinakita naman itong si Genya na nahati nga itong ulo niya pero sinabi niya na kailangan niya nga daw protektahan ang lahat. Patuloy ngang umaatake itong sila Gyome at Sanime at desidido nga sila patayin itong si Kokushibo. Sinabi naman ni Tokito na hindi na nga daw maganda ang nangyayari dahil lalaban nga daw itong mga kasama niya hanggang sa mawalan ito ng mga hininga. Pero hindi nga daw siya papayag at hindi niya nga daw hayaang mamatay itong si Gyome at si Sanime dahil buhay pa itong si Muzan at kailangan niya nga daw protektahan itong dalawa sa abot ng kanyang makakaya. Kailangan niya nga daw malampasan ang limitasyon niya at kailangan niya nga daw makagawa ng iba pang teknik. At magmula nga dyan ay pinilit nga ni Tokito itong sarili niya at naging kulay pula nga itong espada niya. Milipit naman dyan sa sakit itong si Kokushibo dahil parang nga daw sinusunog itong laman loob niya. Inatake naman ni Sanime itong leeg niya pero hindi niya nga ito nagawang maputol dahil nawawala na nga siya ng lakas. Inatake naman ni Kokushibo itong si Sanime pero nakagawa nga nitong makailag. Nag-release naman ng Blood Demon technique itong si Genya. Magmula nga dyan ay tinubuan na ulit ng puno sa likod itong si Kokushibo. Sinabi niya na hindi pa nga daw patay itong si Genya at nakakagawa pa ng Blood Demon technique. Kailangan niya nga daw ito unahin para mawala nga daw ang sagabal sa kanyang likod. At nung titirahin niya na nga itong si Genya ay bigla na nga lang siyang tinamaan sa ulo na napakalaking lato-lato ni Gyome. Sumigaw nga siya dyan at namilipit siya sa sakit. Sinabi na nga lang dyan ni Gyome na sobrang kunat nga daw ng ulo nitong si Kokushibo at hindi nga daw sapat itong mga atake nila para maputol itong ulo niya. Mawa nga siya dyan ng follow-up attack at inaprikat niya nga itong si Kokushibo gamit ang kanyang palakol. Pero hindi nga ito tumalab dahil nasangga nga ni Kokushibo ng espada niya itong palakol ni Gyome. May problema na nga siya dyan dahil hindi nga daw lumalabas itong Blood Demon technique niya dahil hinihigop nga daw ng puno itong dugo niya. Bukod pa dyan ay namimilipit nga daw siya sa sakit sa kanyang katawan dahil sa pulang espada ni Tokito. Magmula nga dyan ay naalala niya ang kanyang kapatid na walang iba kundi si Yorichi kung saan ay nagiging pula nga din daw ang espada nito. Nag-uusap nga silang dalawa sa isang lugar. Sinabi niya na kung ano nga ba daw ba ang plano ni Yorichi dahil wala nga daw magmamana ng kanilang mga teknik. Masyado nga daw silang malakas at wala nga daw kayang makagaya ng kanilang mga breathing style. Kung magpapatuloy nga daw ang ganitong klaseng bagay ay wala nga daw magmamana ng kanilang mga breathing techniques. Ang ibig sabihin nga lang daw niyan ay mawawala ito sa mundo. Lumagot naman si Yorichi at sinabi niya sa kanyang kapatid na hindi nga daw sila kaimportante dito sa mundo at magiging isang butil nga lang daw sila ng buhangin sa paglilipas ng mahabang panahon at may maaaring may ipanganak pa na mas malakas pa sa kanila. Kaya huwag na nga daw ito mag-alala at mamuhay nga lang daw ito ng normal hanggang sa mamatay. Hindi nga ba daw ba na-i-excite itong si Kokushibo dahil ang mga bata nga daw na ipapanganak magiging isang tunay na mandirigma at lalampasan sila sa kanilang kakayanan. Bumalik naman ang panel sa kasalukuyang pangyayari kung saan galit na nga itong si Sanime at tinaga niya nga itong lato-lato ni Gyome na nakapatong sa ulo ni Kokushibo. Gingkulay pula nga ang kanilang mga sandata at magmula nga dyan ay nagawa nga nilang maputol itong ulo ni Kokushibo. Dyan di naman makapaniwala itong si Kokushibo dahil nagawa nga maputol ng mga Demon Slayer itong ulo niya. At magmula nga dyan ay naalala na nga lang ni Kokushibo itong kapatid niya na walang iba kundi si Yorichi na kung saan sa tuwing tumatawa nga daw ito ay hindi niya mapigilan ang sarili niya na mainis. Kung nag-usap nga daw sila na wala silang magiging successor sa kanilang mga breathing techniques ay hindi nga daw ito nag-alala at masyado pa itong naging optimistic. Sinabi pa ni Kokushibo na naging proud nga daw siya dahil special nga daw ang kanilang generation. Kapag sinasabi niya nga daw ang ganitong klaseng bagay ay nginingitian lang siya nitong si Yorichi at hindi niya nga daw mapigilang mainis at mabanas sa kanyang kapatid. Bumalik naman ang panel sa kasalukuyang pangyayari na kung saan napugutan na nga siya ng ulo ng mga Demon Slayer. Sinabi niya na nga lang dyan na bakit nga daw ba laging nakangiti itong si Yorichi at ano nga ba daw ba ang nakakatawa dahil ba daw ba kay Tokito na hindi binibitiwan ang kanyang espada kahit nahati na ito sa dalawa o si Genya na kahit isang tao ay marunong gumamit ng Blood Demon technique at si Sanime na kahit ilang beses nang tinamaan at nasugatan ay hindi ito namamatay kahit naubusan pa ito ng dugo at si Gyome na laging hinigitan ang kanyang limitasyon at patuloy na lumalakas kung saan umabot na nga ito sa punto na kaya niya nang tapatan ang mga malalakas na demonyo. Sinabi niya pa na hindi nga daw user ng sun breathing itong sila Tokito pero nagagawa nga daw ng mga to na maging kulay pula ang kanilang mga espada at kaya nga ba daw ba tumatawa itong si Yorichi dahil alam ba daw ba nito ang mangyayari sa hinaharap ay pugutan na nga daw siya ng ulo at kapag iniisip niya nga daw na matatalo siya ay grabe nga ang galit na kanyang nararamdaman. Sinabi niya na hindi na nga daw ulit siya matatalo kahit naputol pa itong ulo niya at magmula nga dyan ay nagawa niya nga mapahinto ang pagdurugo ng kanyang leeg. Pansin nga ito ni Gyome at sinigawan niya itong si Sanime na huwag nga daw titigil ito sa pag-atake dahil hindi pa nga daw tapos ang laban. Sinabi niya pa na hindi nga daw dapat nila hayaan na mabaliwala itong sacrifice ni Tokito at Genya at magmula nga dyan ay pinakita nga itong si Sanime na umiiyak na at galit na galit. Inumura niya nga itong si Kokushibo at sinabi na dudurugin at hiwa-hiwain niya nga daw ito hanggang sa mawala sa mundo. Breeze of Wind, Skate Form, Fast Gale Slash. Direkta ngang tinamaan itong si Kokushibo pero hindi pa nga dyan sila tapos dahil aatake nga rin itong si Gyome.
atake. ブリーズオブロック、フィフスフォーム、ストーンホイールオブジャスティス。Pero nagawa nga nitong makailag at pinutol niya nga itong kamay ni Tokito na nakahawak sa kanyang espada. Sinabi niya na hindi nga daw siya mamamatay at kaya niya nga daw mag-regenerate. Patay na nga daw itong si Tokito at Genya at malapit na nga daw mawala ang kapangyarihan at teknik ng mga to. Makaka-recover na nga daw siya at hindi nga daw siya mamamatay kahit maputol pa ang kanyang ulo. Hindi nga tumitigil itong sila Gyome at Sanemi sa pagsalakay pero nakakailag nga itong si Kokushibo sa ginagawa nilang pag-atake. Magmula nga dyan ay tinubuan na nga ulit ng ulo itong si Kokushibo pero napakapangit nga nito at mukha na siyang isang halimaw. Mura na nga lang dyan si Sanemi dahil tumubo nga daw ang ulo nitong si Kokushibo. Sinabi naman ni Gyome na kailangan nga daw nila atakihin itong katawan dahil kakatubo nga lang daw ng ulo nito at mahina pa. Dagdag pa niya na hindi nga daw mabilis ang regeneration nito kung ikukumpara kay Muzan at kailangan nga daw ulit nila punteryahin itong ulo. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na wala na nga daw silbi itong pag-atake nila Gyome dahil hindi na nga daw siya mamamatay at ang tanging kahinaan niya na nga lang daw ay ang araw. Nang papasugod na nga si Sanemi sa kanya ay nakita niya ang kanyang sarili sa espada. Napagtanto niya nga na isa na siyang class S na pangit. Patanong na nga lang siya sa kanyang sarili na bakit nga daw napakapangit niya na. Magmula nga dyan ay nagpakita nga itong batang Yorichi sa kanya na kung saan ay tinanong nga siya na kung ang pangarap nga ba daw ba nitong si Kokushibo ay ang maging isang pinakamalakas na samurai dahil gusto niya nga daw maging katulad nitong si Kokushibo na maging pangalawa sa pinakamalakas na samurai. Bumalik naman ang panel sa kasalukuyang pangyayari kung saan sinabi ni Kokushibo na ito nga ba daw ba ang itsura ng pinakapangit na samurai. Sinabi niya na nga lang dyan na ang pangarap niya ay maging isang pinakamalakas na samurai. Pero bakit nga daw pinakapangit na pagmumuka itong nakuha niya? Sinabi niya na nga lang dyan na kung ito nga ba daw ba talaga ang pangarap niya. Magmula nga dyan ay napansin niya na nga lang na bigla na nga lang natunaw itong tagiliran niya kung saan ito nga daw yung parte na sinaksak ni Tokito. Bigla na nga lang siyang inatake ni Gyome at naputol nga itong kanyang ulo. Pero hindi pa nga dyan tapos ang lahat dahil hinati nga ni Sanemi ang kanyang katawan. Nasubukan niya nga dyan makagamit ng Blood Demon Technique pero hindi na nga daw gumagana itong kapangyarihan niya. Sinabi niya na hindi pa nga daw siya matatalo at kaya niya pang mag-regenerate pero baliktad nga ang nangyayari dahil unti-unti na nga natutunaw itong buong katawan niya at bigla niya na nga lang naalala ang matandang Yorichi na kung saan ay umiiyak nga ito at sinabi na kumikirot nga daw itong puso niya pero sinabi ni Kokushibo na hindi niya nga daw tanggap ang kanyang pagkatalo. Naputol nga daw itong ulo niya at natutunaw na ang buong katawan niya at isa nga daw itong nakakayang pangyayari sa kanyang buhay. Sinabi niya na ito nga ba daw ba ang dahilan kaya siya nabuhay ng daang-daang taon dahil sa kagustuhan niya nga daw mabuhay ay naging isa siyang pinakapangit na halimaw at sa kagustuhan niya nga daw lumakas ay kinain niya ang mga tao pero ang tanging kagustuhan niya nga lang daw ay maging malakas katulad ng kanyang kapatid na walang iba kundi si Yorichi at magmula nga dyan ay tuluyan na nga natunaw at namatay itong si Kokushibo. Dyan na nga nagtatapos ang pinakamatinding laban sa pagitan ng mga Hashira at ng Upper Moon.